Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Marcelo. Nangyari taong 1965 sa lugar ng Pilar, Calbayog, Samar. Sa isang lugar na kung tawagin ay Sitio Tunghaan, dito naninirahan ang pamilya ni Marcelo. Siya ay isang antingero. Kasama niya sa bahay ang asawang si Belen, ang panganay na si Wilfredo at ang bunso na si Isabela. Binatilyo at dalagita na ang kanilang mga anak, habang abala naman sa paglalako ng ulam si Belen bilang tulong sa asawa na isang tagagapas ng anihan. Kapag walang gapasan ay umaasa lamang si Marcelo mula naman sa kanyang mga pananim na mga gulay. Ibinebenta niya ito sa maliit na palengke sa bayan. Sa mga panahong ito ay naging malaking usapin sa pamilya ang pag-aaral ng mga anak sa sekundarya. Sa baryong kinabibilangan ng kanilang sityo ay tanging elementarya lang ang meron. Nais ni Marcelo na magpatuloy sa pag-aaral ang mga anak. Subalit sa layo ng tatahakin ay tila nawala ng gana ang mga anak nito. Bababa sa bundok, tatawid sa ilog at maglalakad ng halos 2 oras. Mas ninais na lang ng mga bata na tumulong sa pamilya kaysa ang makapag-aral. Ayaw naman kasi ni Marcelo na matulad ang kanyang mga anak sa kanya na walang pinag-aralan. Pero naiintindihan din naman niya ang panig ng mga bata. Kaya mas lalong nagsumikap si Marcelo dahil may balak siya na lumipat ng tirahan sa bayan. Kung may suliranin sa pamilya, ay may suliranin din si Marcelo sa kanilang sityo. Bilang isang antingero, obligasyon niya na protektahan at ipagtanggol ang mga tao. Sa kadahilanang may nag-uumpisang lagim ang nagaganap sa kanilang lugar. Marcelo, pumarinig ka muna. Alam mo ba kung ano ang nabalitaan ko? Si Lucia na anak ni Aling Bebang. Di ba buntis yun? Nako, natagpo ang patay kaninang umaga. Wakwak ang tiyan at wala na ang bata na nasa 7 buwan na. Naku, sigurado ka ba dyan, Belen? Ibig sabihin, biktima si Lucia ng... Hindi maaari. May panibagong aswang na naman ba ang napadpad sa ating sityo? Sa palagay ko, tama ka. Sino ba ang matinong gagawa nung kay Lucia? Ang kawawang kaibigan ko, Marcelo. Pinaslan ng demonyo. Huwag kang mag-alala, Belen. Hinding-hindi ko palalagpasin ito. Inagabihan sa mismong araw na yon ay nagsimulang maglibot ang antingero sa lugar kung saan malapit sa bahay ng biktima. Habang ang mga tao ay abala sa lamay, si Marcelo naman ay masigasig na nagbabantay sa paligid. Kung hindi nyo na itatanong, kabaryo, si Marcelo ay taglay ang mutyang pangkumbate na minanapa niya sa kanyang mga ninuno. Binata pa lamang siya ay tumutugis na siya ng mga masasamang nilalang. Nakatutok sa pisikal na lakas ang mutya ng antingero, kaya hindi ito papahuli pagdating sa labanang pisikalan. Nang sumapit ang 12:00 ng madaling araw, ay lumapit siya sa bahay ng pinaglalamayan. Kilala siya ng mga tao bilang antingero, kaya naman hindi na sila nagtataka sa mga ikinikilos nito. Binigyan naman siya ng kape sa isang kamag-anak ni Lucia. Lubos ang kanyang pakikiramay at pagkadismaya. Humingi rin siya ng paumanhin dahil hindi niya nailigtas ang biktima. Hindi naman siya sinisi ng mga nakausap niya. Ayon pa sa mga tao, mukhang dayo at napadaan lamang ang nilalang na yon. Kahit si Marcelo ay walang naramdaman, nakakaiba sa kanilang lugar bago naman mangyari ang pag-atake. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na si Marcelo upang magpatuloy sa ginagawa. Pero bago pa man siya makalabas ng bakuran, ay may isang matandang lalaki na tumawag sa kanya.
Teka, sandali Marcelo. Maaari ba kitang makausap? Tungkol ito sa nangyari kay Lucia. 2 linggo na ang nakalipas nang may napansin ako. May 4 na kubo ang nakatayo sa likod ng gulod. Bago pa lamang ito kaya labis akong nagulat. Kung sa bagay, bihira naman itong puntahan ng mga tao. Pero ang ipinagtataka ko, kung bakit doon napili ng mga yon ang magtayo ng tirahan. Bukod sa mahirap puntahan, malayo pa sa mga tao. Nais ko sanang maimbestigahan mo ang mga naninirahan doon, Marcelo. Bakit ngayon niyo lang po ito sinabi sa akin, Mang Salvador? May bagong naninirahan na pala sa ating sityo. Pero hayaan mo na, iimbestigahan ko po sila. Mukhang may duda ka sa mga taong yun at aalamin ko kung ano ang katotohanan sa kanila. Hindi na ito nabanggit noon ni Salvador sa pag-aakalang mga ordinaryo lamang ang mga ito. Subalit walang ibang maisip ang matanda at pinaghihinalaan niya agad ang mga dayuhan sa kanilang lugar. Wala naman siyang masamang intensyon sa pagkakakilanlan ng mga ito. Nais lang niya na makasigurado. Matapos ang usapan ni Mang Salvador, ay dito na umuwi ang antingero. Doon sa kanilang silid ay tahimik na binuklat ang libreta ng mga usal. Bahagyang nagising si Belen pero hinayaan na lamang niya ang asawa. Kinabukasan, matapos ang kanilang agahan, ay kinausap niya ang pamilya. Binalaan niya ito sa banta ng posibleng may aswang sa kanilang lugar. Bagay na nagpataas ng tensyon sa bawat isa. Hindi ito tensyon komosyon, kundi tensyon sa damdamin. Ang pamilya kasi ni Marcelo ay hindi na baguhan sa larangan ng aswang. Namulat ang mga anak nito sa pag-iral ng mga nilalang ng dilim. Sa katunayan, 5 taon na ang nakalipas noon nang huli na may dumalaw na aswang sa kanilang tahanan at dito naganap ang labanan. Balik sa kwento. Nang mailahad na ni Marcelo ang dapat malaman ng pamilya, ay inatasan niya si Wilfredo na maghakot ng mga balat ng nyog at si Isabela naman ay nakatoka sa pangunguha ng makabuhay. Hindi pa man kumpirmado pero mas minabuti nila na maging handa. Ipinagpatuloy naman ni Belen ang paglalako ng mga ulam habang si Marcelo ay umusad na sa may gulod. Umakyat siya dito at gumapang nang makarating sa tuktok. Doon niya nakita na may 4 na bagong mga kubo. Napakatahimik nun. Bago nga pero wala naman nakatira. Kahit senyales na may tao ay wala. Pero hindi nagpakampante si Marcelo at patuloy pa rin sa pagmamasid. Maya-maya pa, hanggang sa may lumabas na isang babae. May edad na ito. May dalang sako na may kabigatan ang laman. Binuhat ito ng babae patungo sa may damuhan. Sinundan lamang niya ito ng tingin hanggang sa tumigil ang babae at may hinugot mula sa mga tuyong dahon sa lupa. Bumukas naman ang takip na gawa sa kahoy. Hindi man masilip ni Marcelo kung ano ang nilalaman nito, pero kitang-kita niya na ibinuhos ng babae ang laman ng sako doon sa butas at ibinalik agad ang takip. Kasunod nito ay ang pagbalik ng babae sa mga dahon sa ibabaw ng takip. Napaisip naman si Marcelo kung ano kaya ang meron sa hukay na yon. Kung basura, bakit lalagyan pa ng takip, di ba? Nasa lupa na nga ito. Nang pumanhik ng kubo ang babae, ay bumalik na ang katahimikan sa lugar. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi ipinapaalam ni Marcelo sa kapitan ang tungkol sa mga naninirahan doon, ito ay dahil nais niya munang masiguro ang tunay na pagkakakilanlan ng mga ito. Dahil kung totoong aswang, tiyak na ang kapamakan ng mga taong magsisiyasat sa mga dayo. Makalipas ang ilang oras ay bumaba na siya sa gulod at umuwi na ng kanilang bahay.
Balak niya na bumalik doon pagsapit ng gabi. Sa mga oras na natitira ay iginugol ito ni Marcelo sa paghahanda. Hinasa niya ng maigi ang itak at ang kanyang punyal. Nagsagawa naman siya ng dasal para kargahan ng mutya. Pinalakas din niya ang poder sa katawan, maging ang proteksyon sa kanilang bahay. At sa uli, isa-isa niyang dinasalan muli ang mga habay ng pamilya na nakapaloob sa basyo ng bala at nakatali ito sa bewang ng bawat isa. Sa pagbaba ng araw, naghanda na ng pagkain sa mesa si Isabel at Belen. Sa kalagitnaan ng hapunan ay nagwika naman si Wilfredo na nais nitong sumama sa kanyang ama. Pero hindi pumayag si Marcelo. Nais niya na manatili ang panganay at protektahan ang ina at ang kapatid bilang lalaki na may iwan sa bahay nila. Noon pa man kasi ay hinahangaan na ni Wilfredo ang kanyang ama sa husay nito sa pakikipaglaban. Sa isip ni Marcelo, mangyayari din ang nais ng anak dahil ito rin naman ang susunod na magmamana ng tangan niyang mutya. Pagpatak ng 8:00 ng gabi ay tinahak na ni Marcelo ang daan papuntang gulod. Tanging liwanag lang ng buwan ang kanyang gabay sa dilim. Sa pagdating niya sa tuktok ay nakita niya ang masiglang mga tao. May mga batang nagtatakbuhan, naglalaro at mga matatandang nagkukumpulan. Taliwas ito noong umaga, kaya naman mas lumakas pa ang hinala niya sa mga ito. Tulog sa araw pero gising na gising sa gabi. Ang mas ipinagtataka pa niya ay 4 lang ang kubo, pero mas marami ang tao. Paano nagkasya ang mga yon sa maliliit na kubo, di ba? Hindi naman maingay pero masigla ang gabi para sa mga baguhan sa sityo. Nagpatuloy naman si Marcelo sa pagmamasid habang nakadapa sa tuktok ng gulod. Maya-maya pa ay biglang dumilim na tila may humarang sa buwan. Dito niya narinig ang pagaspas ng hangin. At laking gulat na lamang niya dahil napakalaking ibon pala ang dumaan sa kanyang itaas at bumulusok na dumapo sa lupa malapit sa kinaroroonan ng mga kubo. Nanlaki naman ang mga mata ni Marcelo dahil isang aswang pala ang nilalang na yon. Sinalubong ito ng iilang katao at dahan-dahang nagbalik anyo sa pagiging tao ang nilalang. Tila isang normal na tagpo lamang yon at dito na nga nakumpirma ni Marcelo na ang sityo nila ay ginawang pugad na ng mga aswang. Hindi na muna nagsagawa ng pagkilos ang antingero dahil pag-aaralan niya muna ang mga kalaban niya. Bukod sa nag-iisa siya, hindi nararapat ang biglaang pag-atake. Mas maiging kilalanin at alamin muna ang kalaban bago naman sumugod. Bandang 10:00 ng gabi ay umuwi na si Marcelo. Gising pa naman noon si Belen na sumalubong sa kanya sa pinto habang mahimbing na ang 2 anak. Hindi na nag-atubili ang padre de pamilya na ilahad sa asawa ang lahat ng kanyang nakita. Bumakas naman sa itsura ng babae ang takot at pangamba. Sa loob ng 5 taon ay naging tahimik ang kanilang buhay pero may hangganan ang lahat. Tanggap man ni Belen ang posisyon ni Marcelo sa pamayanan, pero ang pag-aalala at takot ay hindi pa rin maiiwasan. Nagpaiwan muna sa hapag ang lalaki at pinauna na sa kwarto ang asawa. Dito pinag-isipan ni Marcelo ang bilang ng mga aswang na kanyang nakita. Inisip niya na baka bisita sila sa lugar. Bumagabag naman sa kanya ang eksenang nakita kanina dahilan upang hindi siya dalawin ng antok. Nagtimpla na lamang siya ng salabat upang maging kalmado ang kanyang sarili. Lumabas siya ng bahay at doon sa beranda.
umupo at dinama ang simoy ng gabi. Hindi pa man nangangalahati ang inumin ay nakarinig siya ng napakalakas na iyaw ng isang babae. Agad na tumayo si Marcelo at tumakbo kung saan nagmula ang boses na yon. Hindi pa man siya nakarating ay isang malaking ibon na ang papunta sa kanya at tangi nito ang isang bata na wala ng malay. Napatigil na lamang siya at sinundan ng tingin ang nilalang na yon. Nang mabatid niya na wala ng ibang aswang sa lugar ay kumaripas siya ng takbo at dito sinundan ng malaking ibon. Sa wangis ng nilalang na yon ay napagtanto ni Marcelo na ang uri ng aswang na yon ay tinatawag na mandaragit. Pinaniniwalaan ng mga antingero na ang aswang na ito ay napakabiyasa na sa pagdagit ng biktima. Ang mga paa nito ay kawangis ng agila, subalit napakalaki. Ang katawan nito ay sa tao pero ang muka ay parang sa aso. May pakpak ito na kulay kayumanggi na parang sa ibon. Ayon pa sa kwento ng mga nakaharap nito, kalimitang nakikita ang mga mandaragit sa kabilugan ng buwan. Hindi mo mapapansin na unti-unti na pala itong tinatakpan ang buwan at magugulat ka na lang dahil nasa harapan mo na ito. Kaya din sila tinaguri ang aswang ng buwan. Samantala, hindi man nasundan ni Marcelo kung saan tumungo ang mandaragit, pero sa direksyon ng gulod ito naglaho. Alam niya na kung saan ito nagpunta, kaya naman bumalik na lamang siya sa pinangyarihan. Naroon pa ang mga tao na nagkumpulan sa bahay ni Aling Lorna. Humihikbi ito habang hinahaplos ng asawa ang likuran. Sa pagdating ni Marcelo ay nagising ang diwa ng babae. Mabilis naman itong lumapit sa kanya at halos lumuhod na ito sa pakiusap na iligtas ang kanyang anak. Pero walang nabanggit na salita si Marcelo dahil paniguradong pinagpipiestahan na ang katawan ng kawawang bata. Dahil naman sa bugso ng damdamin ay sinapak ng asawa ni Lorna si Marcelo at sinabihan pa na walang silbi na antingero. Umawat naman ang mga kapitbahay at humingi ng pasensya sa inasal ng lalaking yun. Tumango na lamang si Marcelo at naiintindihan niya ang mga magulang ng bata. Bigong umalis ang antingero pero ipinangako niya sa kanyang sarili na huling biktima na ito ng mga aswang. Kinabukasan naman ay bumisita si Salvador sa kanilang tahanan. Marcelo, iho, may alam ka na ba sa mga tagagulod? May panibagong biktima na naman. Opo, Manong Salvador. Kilala ko na sila. Ang lahi ng mga mandaragit. Sila ang uri ng mga aswang na nagpupugad sa ating sityo. Pero ipinapangako ko po, yun na ang huling biktima ng mga demonyong yon. Pero nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Bilang ginagalang na matanda sa sityo, nais ko po sana na pakiusapan mo ang mga tao na maganda ng mga pangontra sa aswang. Huwag kang mag-alala, Marcelo. Ako na ang bahala sa bagay na iyan. Bakit ano ba ang binabalak mo? Uunahan ko na po sila bago pa makapaminsala ng gusto. Kung ganoon, makakaasa ka na makikisama kami sa iyo, Marcelo. Gabayan ka sana ng Panginoon. Bago naman magtanghali ay lumakad na ang antingero patungo sa pugad ng mga aswang. Pero hindi na siya umakyat ng gulod. Tinahak niya ang masukal na kakawyan patungo sa maliit na komunidad ng mga aswang. Sa likod ng malaking puno ay nagkubli ito. Katulad nung nakaraang araw, napakatahimik sa lugar at ni isang kaluskos ay wala kang maririnig. Pero alam niya na naroon lamang sa kubo ang mga aswang. Sa maiksing oras ay pinag-aralan niya ang buong paligid. Inilapag pa niya sa lupa ang tangkay at tuyong dahon ng makabuhay. Babaliwin niya ang mga demonyo sa pamamagitan nito. Tanghaling tapat
at nagsimulang sinindihan ni Marcelo ang makabuhay. Nang lumakas na ang usok nito ay mabilis niyang inilapag sa lupa ang halamang umuusok malapit sa mga kubo. At muling nagkubli ito sa puno matapos yon. Sa pagkalat ng usok ay doon na nagkaroon ng mga ingay. Animoy mga bubuyog na nagsipulasan ang mga nilalang nang dahil naman sa usok. Nagsilabasan sa kubo habang nakasapupo sa ulo ng mga nilalang. Ang usok kasi ng makabuhay ay nagdudulot ito ng matinding pagkahilo sa mga aswang at kung mababang uri ito ay nagkakaroon pa ito ng ilusyon. Tila mga baliw na nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon ang mga aswang na may kasamang atungal. Subalit umagaw ng pansin kay Marcelo ang isang lalaki na malaki ang katawan. Nakatayo ito sa gitna, nakapantalon lang at maingat na inilibot ang paningin na tila may hinahanap ito. Agad na pasandal sa puno si Marcelo at hinugot na ang kanyang itak. Kung sino ka mang lapastangan ka, napakatuso mo. Alam mo na mahina kami sa umaga. Maging patas ka naman sa laban. Hinahamo kita. Mamayang gabi humarap ka sa akin. Doon sa malawak na talayban tayo magtutuos. At kapag hindi ka nagpakita, uubusin ko ang lahat ng tao dito sa sityo. Matapos ang mga salitang yon, ay nag-utos ang lalaki na lisanin ang lugar. Nakita pa ni Marcelo ang mga aswang na nagtatakbuhan papalayo sa lugar. Napahawak naman siya sa kanyang mutya dahil sa loob ng 5 taon ay muli silang makikipaglaban. Haharapin niya ang mandaragit upang tapusin ang paghahasik nito. Hindi naman hinarap ni Marcelo ang mandaragit dahil sa ayaw niyang makilala siya nito, dahil kapag nangyari yon, madali lamang siyang masusundan at malalaman ang kanyang tahanan kung saan naroroon ang kanyang pamilya. Mas maiging sosorpresahin niya ang nilalang sa sinasabi nitong lugar. Sa pag-uwi niya naman ng kanilang bahay, agad niyang ipinaalam sa kanyang asawa ang magaganap na sagupaan. Dito na tuluyang tumulo ang luha ni Belen. Hindi man ito bago para sa kanya, pero iba pa rin ang pakiramdam sa tuwing napapalaban ang asawa. Maingat niyang inabisuhan ang pamilya na maging handa sa anumang mangyayari. Hindi na rin naman siya nagtagal at pinuntahan niya na si Salvador. Ayon sa kanilang plano, magtitipon ang mga tao sa iisang lugar. Dahil may hinala si Marcelo na kapag nakipaglaban na siya sa mandaragit, ang mga kasamahan naman nito ay aatake na sa mga tao. Tiniyak naman ng matanda na babantayan nila ang bawat isa at nakahanda na sa pag-atake ng mga aswang. Gayunpaman, bago naman lumubog ang araw, ay nagtipon-tipon na ang mga taga-sityo. Nagkaroon pa ng handaan para sa kanilang hapunan. Isa sa kanila ay ang pamilya ni Marcelo. Nung una ay masaya pang pinagsaluhan ng lahat ang pagkain hanggang sa tuluyan ng bumaba ang araw. Nagsindi na ng mga sulo sa paligid at gumawa ng malaking apoy sa gitna. Ang mga bata at matatanda ay inipon sa 3 magkakadikit na bahay. Hindi rin naman kasi ganoong kalaki ang populasyon sa lugar nila. Inihanda na ng mga tao ang kani-kanilang panlaban sa pamumuno ni Salvador. May nagpapausok na ng mga balat ng nyog at ang mga kalalakihan ay ang pangunahing depensa. May mga sibat sila, itak, habang ang mga kababaihan ay may nakahandang mga sulok, gayon din ang mga itak. Si Marcelo naman ay nakatingin lang sa malayo at nang makita niya na handa na ang lahat, ay umalis na siya sa lugar at maingat na nagtungo sa malawak na talahiban. Nasa mga puno nagkukubli ang antingero habang hinahawi ng hangin ang mga talahib, nagatuhod ang haba. Maganda noon ang panahon at bilog na bilog ang buwan
payapa at walang banta sa paligid. Ngunit sa unahan ay naaaninag ni Marcelo ang liwanag na nilikha ng mga tao, hanggang sa may tila mabigat na bagay ang bumagsak sa lupa. Nakabuka pa ang malaibong pakpak ng mandaragit habang naaaninag ng antingero ang matipunong katawan ng aswang na tila perpektong hinulma para sa isang digmaan. Dito nakita niya ang mukha ng nilalang na yun na pinaghalong aso at halimaw. Sa pagtiklop ng pakpak nito ay dito na lumabas itong si Marcelo. Ikaw pala ang lapastangan na sumugod sa pugad namin. Maayos naman sana ang pamumuhay natin kung hindi ka nakialam. Maayos ang gawing pagkain ng mga tao at hihintay na maubos ninyo kaming lahat. Nahihibang ka ng demonyo ka. Bakit? Bukod sa pagkain, ano pa ba ang silbi ninyong mga tao sa amin? Pero nandito ka ngayon sa harapan ko upang ialay ang sarili. Malugod ko naman itong tatanggapin. Nakaramdam ng galit si Marcelo, dahilan upang tigalpuhin niya ang aswang. Nakaiwas naman agad ang mandaragit at mabilis na lumundag patungo sa antingero. Sinalag niya ng itak ang kalmot ng kalaban. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagtagisan ng lakas ang magkabila ang panig. Noong una ay ramdam ni Marcelo ang pagbabago. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi na sumabak sa anumang laban. Pero di rin naglaon ay unti-unting bumabalik ang kasanayan ng kanyang katawan bilang manunugis ng aswang. Samantala, ang duda ni Marcelo ay nagkatotoo. Ang nagkukumpulang mga tao ay pinalibutan na ng mga mandaragit. May mga naluluha na sa takot at meron din naman na matapang na humarap sa mga nilalang na yon. Isa sa mga ito ay ang mga anak ni Belen. Nakatayo siya hawak ang sulo at itak, habang ang mga anak ay nasa kanyang unahan at matapang na humarap sa mga aswang. Hindi rin naman makasugod ang mga nilalang dahil sa apoy. Ang ibang aswang noon ay lumilipad at umiikot lang sa lugar. Subalit, sadyang mapangahas ang mga aswang. Ang isa sa kanila ay bumulusok pa ibaba at sa isang iglap, natangay nito ang isang matandang lalaki. Ibinagsak ito sa lupa at agad na pinagpiestahan ng iba pa. Tanging panlulumo, awa at takot na lamang ang nagawa ng mga tao. Halos maglupasay sa iyak ang asawa ng biktimang nadagit ng aswang hanggang sa naulit pa ang ganoong pag-atake. Habang sa kabilang bahagi naman, nagpatuloy sa labanan si Marcelo kontra sa mandaragit na pinuno. Hindi rin pahuhuli sa kakayahan ang aswang. Malakas ito at tila napakabilis. Hanggang sa tumarak ang itak ng antingero sa nakabukang palad ng aswang. Umangil at umatras ang nilalang at pilit na binunot ang itak sa palad nito. Sa pagbalibag ng sandata ay tanging punyal na lamang ang natira kay Marcelo. Gamit ang pisikal na lakas at talim ng punyal ay nagpatuloy ang labanan. Ang mutya niya ay mas lalong naging agresibo na tila nakikiayon sa kanilang sitwasyon. Ramdam nito ang malakas na enerhiya na patuloy na lumulukob sa kanya hanggang sa pinaulanan na ni Marcelo ng suntok at saksak ang mandaragit dahilan upang manghina ito ng gusto. Tumarak naman ang punyal sa dibdib nito dahilan upang mapatikluhod ang aswang at sa huling atake ni Marcelo, buong lakas niyang hinugot ang lalamunan ng nilalang at tuluyan na itong napaslang. Samantala, may iilang taga-sityo na ang ginawang pulutan ng mga aswang. Walang kalaban-laban ang mga tao sa biglaang pag-atake ng mga ito mula naman sa himpapawid. Nang biglang may bumagsak na ulo sa gitna ng mga aswang. Pugot na ulo iyon ng kanilang kasamahang mandaragit. At lumitaw din si Marcelo
na nanlilisik ang mga mata at animoy kakain ng buhay. Nagpasiklab ng kanyang galit ang mga biktima na nagkalasog-lasog ang mga katawan. Itay, mag-iingat ka po. Napakatuso ng mga yan. Gawin mo na ang nararapat, Marcelo. Sa bawat digmaan ay may mga buhay na mawawala. Pero ang mahalaga ay lumaban tayo at muling tatayo. Matapos ang mga salita ng matanda, ay sabay-sabay na umangil ang mga aswang at humarap na kay Marcelo. Tinatayang nasa 6 pang mandaragit ang makakalaban niya. Nagkaroon na din ng pagkakataon ang mga tao upang maipagpatuloy ang pagpapausok ng mga balat ng nyog at ng makabuhay, dahilan upang magulo ang diwa ng mga aswang. Nang mapansin ni Marcelo ang pagkabalisa ng mga kalaban niya, ay dito niya na sinimulan ang pagsugod sa mga ito. Sa bawat atake niya ay sumasagi sa isipan ng antingero ang mga panahon noong tumutugis siya ng mga aswang. Mga panahong pinapayuhan siya ng mas nakakatanda at sa panahong una niyang natanggap ang mutya at lalong-lalo na ang panahon na unang beses siyang nakapaslang ng aswang. Ang anak niyang si Wilfredo ay napanganga na lamang dahil sa pagkamangha sa kanyang ama. Ito kasi ang unang beses na makita niya itong nakipaglaban ng maraming aswang ng sabay-sabay. At sa uling mandaragit na bumagsak ay nakamit na ng taga-sityo ang kanilang tagumpay. Naliligo man sa sariling dugo at puno ng sugat ang katawan, nananatiling nakatayo si Marcelo at ngumiti pa sa mga tao. Napagtanto ng antingero na tunay na nasa kanyang dugo ang pagiging isang mandirigma. Nagkaroon man siya ng agam-agam sa umpisa kung kakayanin pa ba niyang lumaban, subalit dahil sa determinasyon at sa mga alaala ng kahapon ay muling nanumbalik sa kanya ang kakayahan ng isang antingero sa kanilang lahi. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nanumbalik sa normal ang buhay ng mga tao. Ang mga nasawi sa labanan ay inilibing din nila agad dahil halos hindi na ito makilala pa. Habang nasa beranda si Marcelo, isang umaga at nagkakape, nakita niya naman si Wilfredo na abala sa pagsisibak ng kahoy. Napangiti na lamang siya dahil nakikita niya ang sarili sa kanyang anak noong kabataan pa niya. At alam niya sa kanyang puso na nalalapit na ang panahon upang ipasa sa anak ang mutya na pinagpapasapasahan pa ng kanilang mga ninuno. At sa lugar ng Pilar, minsan ay may kwento kung saan may isang pamilya ng antingero na naninirahan sa sityo na pinamumugaran ng mga aswang. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng kwento natin ngayong araw. Yun nga lang, nakakabitin talaga no. Wala naman akong sinabing may pangit tayong kwento. Yun nga lang, nakakalungkot kasi may namamatay na alam nyo yun na hindi naman dapat no. Pero wala tayong magagawa kasi yun yung parang habitat ng mga aswang. Saka isa pa, mandaragit to. Ang hindi ko lang nalaman talaga na gusto kong malaman kung anong mutya yung tangan ni Wilfredo, ni Marcelo nung tatay ni Wilfredo kasi grabe no. Hindi nabanggit kung anong klaseng mutya pero feeling ko napakalakas nito. Saka ang tagal na rin ito. 1965 no. Siguro yung mga nakaabot sa ganitong edad. Alam to lalo na sitio Tunghaan. Baka meron dyan na nakikinig. Sa lugar to ng Pilar Calbayog, Samar. So yon. Comment kayo kung merong umabot sa ganitong taon na hanggang ngayon ay buhay pa at napainggan o naikwento sa inyo itong kwento ni Marcelo kasi grabe to. Saka yun nga, namayapa na rin tong si Marcelo. Bali na ipasa na kay Wilfredo. Sana nung time na yun may kwento tayo tungkol kay Wilfredo no. Pero para sa akin nakakabitin
Overall naman napakaganda, wala masabi. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba. Babasahin namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.